Nag-init ang pisngi niya na maalala iyon. Bumuntong hininga siya. Ito ang unang beses na nagawa niya ang parte niya. Pagkatapos na pagkasundoan nila ay kakalimutan na nila ito. Yun lang yun. Pero kailangan niya pang inumin ang pills niya sa silid. Kundi baka mabulilyaso pang lahat. Nag-ipon muna siya ng lakas bago naglakas loob na iangat ang braso nito. Sinubukan niyang iangat ito pero isang mahinang buntong hininga lamang ulit ang napakawalan niya. Bakit sobrang bigat ng braso nito? Hindi siya makapaniwala. Kung ganon, paano niya nakaya yung kagabi? At talagang buhay pa siya hanggang ngayon? Akmang susubukan niya ulit ito nang tanggalin nito, pero napasingap siya ng biglang kabigin na matigas itong kamay, ang bewang niya. Di sinasadyang napaharap siya dito. Namilog ang mata ng maramdaman, ang dumaiti ang ilong nito sa ilong. Diretsyon dumako ang tingin niya sa nakapikit nitong mga mata. At ang malantik na mata nito'y unti-unting nagbukas. Bumungad ang abuhin nitong mata sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Nanatili ang titig niya sa mga matang iyon. Hindi niya alam na ganito kagandang tingnan ang mga mata nito, lalo na nga sa malapitan. Walang emosyong makikita doon, tanging kalamigan lamang. Ano, pwede ba ako uminom ng tubig? Wala sa sarili niyang usal. Gumalaw ang Adam's apple nito nang lumunok at pumulaw pang lalo ang labi nang dumaan doon ang dila nito. Enzo masculinity screams in every angle. Yes, he huskily said. Naparunok siya at unti-unti, sinikop ang kumot upang itakip sa katawan. Iinom din siya ng pills kaya't saktong-sakto. I will ask the maids for the water to bring it here. Natigilan siya. Bumalandra ang kahubaran nito at parang wala itong balak itago sa kanya. Siya ang nahiya dito kaya agad siyang nag-iwas ang tingin. Hindi ka lalabas. Hindi naman siya tatakas eh. Pero paano na to ngayon? Hindi siya makakainom ng pills. Baka mabuntis nga siya. Okay. Ani at wala sa sariling tumango. Nakagat niya ang ibabang labi. Pati ang igahan inakyat niya rin sa silid. Mariin siyang napapikit kalaunan at talagang hindi siya makakalabas dito. Baka sa pamamroblema sa mukha niya nang balingan si Enzo. Umangat ang malago nitong kilay sa kanya. Kanina pa nito pinagmamasan ang reaksyon ng mukha niya. Nagpapasalamat siyang pinayagan na rin siyang lindaton lumabas kinagabihan. Ang pills ang agad niyang hinagilap. Di niya na matingnan si Enzo kahit nung sabay silang kumain sa hapag. As usual, kasama ng anak niya ang katulong na naging yaya nito kalaunan. Iniisip niya pwede naman yata siyang matulog muna sa silid ng anak niya ngayon. Pinakausapan niyang yaya ni Gabriel na siya na muna makasama ng bata. Kumuyom ang kamao niya na makita sa club na yon ang pamilyar na babae. Nasa Italy siya for fuck's sake, kaya hindi alam ni Enzo kung paanong nakikita niya dito ang babaeng to. Damn you, Serena. Nanatili ang mariin niyang titig sa babaeng sumiksik sa crowd. Nakatalikod ang babae at umiintayog ang katawan, sabay ng malakas sa tugtog. Hindi babaeng ipinunta niya rito. May transaksyon siya ngayon sa mismong lugar, kaya di niya alam kung ba't mas pinili niya pang sundan ng babaeng yon kaysa umakyat na lang sa taas. Nakalapit siya dito kalaunan at walang siyang sinayang na oras. Marahas niyang hinila ang braso nito. Napadaing ito sa sakit. What's wrong with you? Iritado ang babae nang humarap sa kanya. Pero nang may mapagtanto, biglang lumambot ang aura ng babae. Hi, you need something? Hindi si Serena ito. What the heck? Bakit si Serena ang nakita niya kanina? Iritado siyang umuwi matapos ang pagkikita nila ng katransaksyon niya sa gabing iyon. Wala siya sa sarili habang nilalahad ng kausap ang mga offer nito sa kanya. At 4 na beses na rin siya nananaginip sa parehong klase ng panaginip. And for all the people he had in his dreams, parating ang nakangiting si Serena ang nakabalandra parating sa mga panaginip na yon. Nagsimula ito nang bubaba ang babaeng iyon sa hagdan ng bahay niya na ayos with the light makeup and casual floral dress carrying her son. At sa loob ng isang buwan hindi siya nakahanap ng babaeng pagbabalingan niya ng atensyon. Natapos sa isang buwan niya sa Italy na may iritasyon sa kaloob-looban. Ipinapangako niya sa sariling malalagot ang babaeng yon kapag nakauwi siya and yes, nakauwi siya. At naabutan ng babaeng yon sa harap ng salamin sa silid niya. Dyeing her hair with just a damn towel covering her nakedness. Sa lahat ng pagkakataon ngayon pa to sa malubo ng gantong ayos sa harapan niya, hindi ka lalabas. He mean it. Her innocent face was a bit shocked at talatang nalilito. Damn that angelic face of her. What the heck did you do to me, Serena? Pabulong niyang anas sabang nakatitig sa babaeng nasa bisig niya. Tulog na tulog to pagkatapos sa ilang beses na nangyari sa kanila. Pinayagan niya na rin naman tong bumaba kinagabihan. Madalas iniiwan niya ang mga babae niya sa kama at iyan lang masulyapan ng kahit katiting pagkatapos siya makuha ang gusto niya.
And this is the first time staring at the girl's face, this close. Parang gusto niyang pagsisihan na may nangyari sa kanila. Dahil pakiramdam niya ay parang di na siya titigil. Pagkatapos niyon, staring at her gives him a hard down there. Is he lusting over her? Ano bang meron ito? Simula lang naman nung hindi siya pinansin dito sa elevator, nasagi na nito ang atensyon niya. Lumala lang ngayon dahil sa kung saan niya na lang nakikita ang itsura nito. At hindi niya na iyon nagugustuhan. Tama bang ito na ang kinuha niyang baby milker? Pagkatapos ng hapunan napansin niyang ito ang agad bumuhat sa anak nito, imbes na ang yaya nito. Nasabihan niya na ang katuro niya ng mga dapat itong gawin. Kailangan itong kunin ang tiwala ng bata at turo ang matulog sa kabilang silid nang di na kailangan tulong ni Serena. Walang dapat sayangin ng oras. Maaga dapat itong magbuntis sa anak niya. Ako na, ma'am. Mabilis na agaw ng katulong ang bata sa bisig ni Serena. Napansin niya pa ang gulat sa mukha nito. Siguro sa silid na lang ulit ni Sir kay matulog ngayon. Madali kasing magising ngayon ng bata. Ginagawa lang ng katulong ang pinag-uutos niya rito. At kapag nakuha niya ng gusto ay baka matapos din tong kabaliwan niya. Maaaring bumalik na naman sa normal ang lahat at hindi niya na makita ito sa mga panaginip niya. Balak niyang umiwas dito. Kapag nabuntis na ito, abalahin ang sarili sa ibang bagay lalo na sa trabaho niya. He took a few shots of alcohol ng mga bandang 9 at alam niyang nauna na sa taas si Serena. Nahulog siya sa pag-iisip at di malang namalayan, humigpit ang hawak niya sa baso ng alak. Namalayan niya na lang nabasag na ito sa kamay niya. Di niya na tinuloy ang pag-inom ng alak. Pinagmasdan niya ang dugong humalo sa tubig at nang umakyat siya ay naabutan niya pa sa Serena, nakatayo sa labas ng silid ng anak nito. Nagulat to na mapansin siya sa labas ng pinto ng silid niya. Inatid ko lang ang bata. Natigilan to at napatingin sa kamay niya. Nang sulyapan niya ang kamay sa kanang namalayan, tumutulo pa rin pala ang dugo doon. Kumpara sa naging karanasan niya sa trabaho niya, ang ganitong sugat gasgas lang para sa kanya. At naiiritang malaman na big deal yun para sa iba. Get inside, Serena. Matagal pa bago to sumunod sa kanya. Nakakunot ang noo habang iniintay ang pagbunga dito sa pinto ng silid. Dumaan pang ilang segundo bago to sumulpot sa pinto. Pero sa pagkakataong to may dala tong first aid kit. Di siya sanay na may nag-aalala ng ganito sa kanya. Lumaki siyang wala nag-aalala. Baril at karahasan ang pinamurat sa kanya ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Dahil iyon dapat siya. Dahil pinanganak siya para doon. Gamutin natin ang natigilan to nang iiwas niya dito ang kamay. Hindi niya kailangan ng tulong para sa ganito kaliit na bagay. May tumulo ulit dugo sa sahig. Naku, makinig ka naman. Kunot ang noon nito. Bakas ang takot sa mata nito habang sinisimulan na ang panggagamot. Ganito palang mukha ng galit na duwende. Parang gusto niyang matawa. Hindi niya kayang seryosohin ang galit ng babaeng to. Imbes matakot, parang gusto mo pang galitin itong lalo. Tuwang-tuwa si Serena na malamang bukas ang silid. Madalas tong ilock ni Enzo at hindi siya pinapayagang lumabas. Pero ngayon bukas yun. Maaga pa, mga bandang 3 na madaling araw. Tinulyapan niya si Enzo na higa sa kama hanggang ngayon. Kagabi ay mga niya na ito napansing pumasok. Ginising niya ito para nakunugwaring siyang tulog. Napansin niya kagabing saglit tong umupo sa single sofa habang nakatingin sa gawin niya. Nakatuko ang magkabilang siko sa hita at tila may malalim na iniisip. Mga bandang 12 na maisipan nitong humiga sa tabi niya at matulog. Amoy na amoy ang body wash sa katawan nito. Napakuyom siya ng kamao. Di niya alam bakit pero kakaiba ang dating sa kanya na amoy nang galing dito. Parang gusto niyang lumapit pa sa katawan nito at amoyin ito. Nakagat niya ang ibabang labi at dininan ang pikit ng mata. Ano bang nangyayari sa kanya? Di siya agad nakatulog. Naghihintay siya makarating dito at ngayon, nandito ng lalaki sakalang siya nakaramdam ng panatag. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Lumabas siya ng silid. Tulog pa ang mga katulong. Nasa 4 ng umaga pa ang gising ng mga yon. Saktong 3 pa lang. Dahan-dahan nga mga kilos niya. Alam niya may sariling menu si Enzo sa umaga, pero iba rin yung gagawa siya ng pagkain nakasanayan na ng anak niya. Matagal na siyang di nakakakain ng garlic rice at tocino. Usually, yung mga katulong lang kumakain nun dito sa mansyon. Maayos na nakalatag ang mga gamit pang kusina. Di yan naman kailangan yung iba. Halatang mga bihasa sa kusinang gumagamit ng mga yon. May sariling tagaluto kasi itong si Enzo. Nagluto siya ng kanin bago ito sinangag. Wala man ang tira-tira ng kanin. Halatang tinatapon lamang. Napapailing siya. Mga mayayaman nga naman. Siyang nasasayangan sa ganun eh. Mabilis siyang natapos dahil yun lang naman ang luto niya at wala na. Agad niyang nilinis ang mga ginamit.
Now you learn how to sneak out in the kitchen to cook? Muntik niyang mabitawan ng kawali dahil sa gulat. Bumungad sa kanya si Enzo. Nakatuko ang kamay sa computer top. Walang suot pang itaas. Tanging itim na pajama lang pambaba. Medyo magulo pa ang buhok. Ang mapanurin nitong mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang aga mo naman magising? Agad niyang ibinaling ang mata sa ginagawa. Nang humarap ulit siya ay nakita niya itong nakatingin sa niluto niya. Nakakunot ang noon na parang di nito maintindihan ang mga nasa harapan nito. Medyo nagutom siya matapos makapagluto. Mamaya na sana siya kakain pero parang okay na rin na ngayon siya kakain para si Gabriel na lang pakakainin niya mamaya. Kumuha siya ng plato. Ngayon suot niya naman dumaan ng mata ni Enzo bago sa mukha niya. Suot niya ang malawag na t-shirt na hanggang hita. Naginit ang pisk niya na maalalang panty lang nasa ilalim nun. Kaninong t-shirt yan? Umigting ang panga nito. Napatingin tuloy siya sa suot. May pagtataka siyang bumaling ulit kay Enzo. Akin? You're fond of wearing men's clothes, ha? Sa ex mo ba yan o sa ama ni Gabriel? Kumuha to ng tinidor. Tinusok ang tusino at saka sinubo. Akin to. May irita siyang umahon sa dibdib niya. Ano bang pinagsasabi nito? Na nakongolekta siya ng damit ng mga ex niya? O mga tangkilintot pa sa matang panunuya? Di man ito sabing hindi ito naniniwala, pero nakikita niya sa mata nito hindi nga ito naniniwala sa sinabi niya. Binili ko to sa ukay. Hindi to galing sa ex ko at akin talaga to, no? Kumuyom ang kamao niya. Naiirita siya dito habang parang walang pakialam tong si Enzo sa mga sinasabi niya. Nakailang subo na rin to ng tusinong luto niya. Okay. Anito at sumili ang mapaglarong ngisi sa labi. Nairita talaga siya sa mga hirit na ganito ni Enzo. Halatang gusto lamang siyang matrigger sa mga sasabihin to. Tapos siya naman tong tanga, papatulan din ang panunodso ng isang to. Bakit pa nga ba siya nag-i-explain? Di naman importante kung malaman nito kung nakailang lalaki siya sa past life niya. Wala pa naman sa ibang lalaki sa buhay niya. Maliban sa anak niya, syempre. Humila siya ng high stool. Dahil sa kapandakan niya, nahirapan siyang sumampa sa upuan. Habang effortless na nakaupo si Enzo at nagwapang isayad ang paa sa sahig. Matangkad to, malaki ang katawan, samantalang siya opposite size nito. Noong nagpaulan siguro ng kapandakan, sinambot niyang lahat. Napasinghap siya nang bigla siyang hawakan ito sa bewang. Walang kahirap-hirap na inangat sa stool para makaupo. Di siya agad nakapagsalita. Sinundan pa ang paghilinto ng high stool niya palapit dito. Di niya alam kung nakakahinga pa ba siya dahil sa mga gestures nito. Yumuko ito sa kanya at maring tumitig sa mga mata niya. Di niya na mabilang kung nakailang lunok na siya. Dagdag pa na kinukulong siya ng mga braso nito na ngayon nakahawak sa magkabilang side niya. Ang abuhing mga mata nito ay parang bumubutas sa kaluluwa niya. Nagbibigay ng kaba. At kung ano nung pakiramdam nun di niya alam kung ano at bakit. May nangyari na sa kanila. Ilang beses na nga. Pero bakit ganito pa rin siya mag-react o magkakalapit sila ng ganito? You have a big boobs and butt, but your height is not ideal. Malakas ang genes ko kaya 100% sure ako sa akin magmamana ang anak natin. That's why I don't have a problem having a baby from you. You don't have to worry about that. Anit at mariing nakatitig sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya sa narinig. Nag-flex ang muscle nito sa braso at huli na nang mamalayan niyang nasa batok na niya ang matigas itong kamay na namabig sa kanya at lubusan na siyang inangkin ng halik at hindi niya nga maipagkakaila. Napakagaling nito sa ganong bagay. Sinisikap niyang wag mapakabalakit. Parang gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili. Bakit ngayon parang nadadala na siya sa halik nito? Bakit parang narilunod siya kahit hindi niya balak na magpakalunod? Hindi na nga pa maganda ito. Ubod lakas niyang tinulak ang dibdib nito. Hindi niya naman ito masyadong nailayo. Tama lamang upang matigil ito at maghabol ang hininga. He is breathing near her lips. She can smell the musk and manly scent from his breath. Namumungay ang abuling mga mata nito. Bakas ang kadiliman doon ngunit may bahid ng pagnanasa. You know what? Your size is more convenient to me. I can carry you. Parang kinikilabutan siya sa walang preno nitong bibig. Napaawang ang labi niya na naging oportunidad pa nito para sunggaban ulit ang labi niya at mas palalimin pang halik. Kakain pa siya eh. Pero paano pa kung buhat-buhat na siya nito at pabalik na ulit sila sa silid nito? Mabilis itong natanggal ang damit niya. She looks so fragile under him. Hindi ito siya. Saan nang mahini na si Serena? Hindi niya na makilala ang boses. Hindi niya nakilala pati ang sarili niya. Tinuturuan siya nitong maging ibang tao. Enzo? Parang gusto niyang takpan ng bibig. Nakaka-iskandalo ang tono niya. Ilang beses siyang narinig ang mura nito tuwing babanggitin niya ang pangalan nito.
Siya ang una nakatulog. Naramdaman niyang binuhat siya nito at tinakpan ng kumot. He even lay down next to her, hugging her. Mataas ng sikat ng araw na magising siya. Wala na si Enzo sa tabi niya. Pagkababa niya, ibang pagkain ang kinakain ng anak niya. Ah, yung tusino't sinangag? Inubos si Sir kanina, mami. Niyaya ni Gabriel. Ni hindi niya man lang natikman ang luto niya. Kaya nga nagluto siya kasi namiss ka niya na. Tapos ibang nilalang palang nag-upos. Napabuntong hininga siya. Nakipaglaro na muna siya sa anak niya ng ilang oras. Kasi mga bandang 5 p.m. na maisipan niyang may bilhin sa labas. Pwedeng isama niyang anak niya dahil panigurado pati ang yaya nito isama rin. Kaya siya na lang mag-isang umalis. Sa malapit na bodika siya bumili para hindi na kailangan ng bodyguard. Binanggit niya sa pharmacist ang bibilin at tumalima na ito. Pain reliever please. Namilog ang mata niya na makilalang boses ng lalaking nasa gilid niya lang. Agad siyang tumalikod at tatiling nakatayo. Hindi siya dapat makilala nito. Baka isumbong pa siya nito kay Len. Malalaman ni Tatay Delphine kung nasaan siya. Nakalayo na siya sa pharmacy at medyo gumanang loob niya na nakalayo siya nang hindi nabibisto ni Miguel. Si Miguel, pinsan ni Enzo. Sigurado siya kaya ilaglag nito ang sariling pinsan para sa kanya. Sandali, Serena. Muntik siyang mapatalon sa gulat. Mabilis sinawakan ang braso niya. Akala niya matatakasan na ito, hindi pa pala. Hindi niya maperme ang tingin niya kay Miguel. Minsan napapatingin siya sa likuran nito. Paano kung may iba tong kasama? Napamura ito na makumpirma na siya ang kaharap nito. Pagkatapos na magkausap ni Enzo, nawala ka ng bigla. Nagmamadali ako, Miguel. Aalis na ako. Pilit niyang hinilang kamay mula dito pero mahigpit ang pagkakahawak. Bumigat ang titig nito sa kanya. Agad siyang nangamba sa nakikitang emosyon sa mukha nito. Hindi, Serena. Sagutin mo na muna ako. Bakit kilala mo si Enzo at bakit kanya sinama? At bakit ka sa mama? Bakas ang kalituhan sa mata ni Miguel. Nakakulot ang noon nito habang nakatitig sa mga mata niya. Tila nahihirapan tong basahin siya. Imbes sagutin to, pumiksi siya. Kung may una man nakakalam na problema niya, silin iyon at ang pamilya nito. Ang problema hindi nasakop ni Miguel. Aalis na ako, nagmamadali ako. Nagulat siya nang bigla siyang hinina nito. Nabitawan niyang pills na hawak. Pareho silang napatingin doon. Nang balingan si Miguel, makikita ng dilim sa mga mata nito. Makikipag-usap ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Tiimbagang siya nitong hinila. Di na siya nakapalag. Mabilis siya nitong naisakay sa motor nito. Namalayan na lang niyang tumakbon sila sa kabaan ng highway. San ba siya dadalhin nito? Bakit lumalayo sila? Kinakabahan siya. Hindi pa niya masyadong kilala si Miguel. Sabay-sabay lang naman ni Len yon tungkol sa kabaitan ni Miguel. Pero hindi pa yon talagang napapatunayan. Hindi pa niya ito lubusang kilala. Yumakap ka, Serena. Anito sa baritonong boses. Mabilis na naman ang pagpapatakbo nito at nakahawak lamang siya sa damit nito. Nag-aalangan pa siya pero bigla nitong hinawakan ang kamay niya upang ikiya papayakap dito. Mas ligtas ka sa ganyan. Seryoso ito nakatingin sa unahan. Nasa kanya na ulit ang helmet nito kaya't mas kita niya ang kaseryosohan nito habang nagdodrive. Ilang minutong tinakbo ng motor hanggang sa narating nilang isang tahimik na kainan. Karinderya iyon na may mga tricycle sa unahan. Sa tingin niya, palabas na iyon ng syudad.